Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jan, shoutout kay Juancho Arnaldo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang mahulog ang mga salita, tumingin si Han Sanchen kina Ivory at Zeking, huwag mag-alala, magiging maayos din ako. Talaga, nag-aalalang tumingin si Ivory kay Han Sanchen at mamulong. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, syempre. Sa mga tuntunin ng katawan, sa katunayan, para kay Han Sanchen, ito ang pinaka-insecure na laro. Bagamat mayroon siyang lahat ng uri ng depensa sa kanyang katawan, para sa maraming tao, ang bagay na iyon ay simpleng hindi magagapi na kastilyo ng depensa, ngunit laban sa taong iyon, wala sa kanyang puso si Han Sanchen. Bukod dito, nang walang paghihimok ng kanyang sariling tunay na mga kakayahan, si Han Sanchen ay walang ilalim na linya sa kung gaano kalaki ang magagawa ng iba't ibang depensa. Sa ganitong kombinasyon ng dalawang salik na ito, kahit si Han Sanchen mismo ay walang ideya kung kaya niyang manalo sa unang round, ay ganap na pesimista. Sa kabutihang palad, ang pagganap ng lahat ng bahagi ng katawan ay hindi masyadong binaygo si Han Sanchen. Pagkatapos ng binyag sa bato, tila binago ng maliit na itim na patpat ang dati niyang kahinaan. Nagdadala ng mahimalang epekto, buong laro ay bumaba, walang panganib. Itong pangalawang laro, kailangan kong umasa sa sarili ko. Walang pakialam na sabi ni Han Sanchen, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang anino. Sina Ivory at Zeking ay bumangon din at iniwan si Han Sanchen, nakatayo sa malayo. Ang ikalawang round ay ang pinakakapaki-pakinabang na laro ni Han Sanchen. Sa prosesong ito, ganap na maipapakita ng kanyang kamalayan ang kanyang sariling tunay na lakas, upang hindi siya madala sa kasalukuyang kalagayan ng pisikal na kahihiyan. Bagamat ang taong iyon ay tiyak na magiging mas mabangis sa ikalawang round, may kumpiyansa si Han Sanchen. Tumawa si Heying at iwinagayway ang kanyang malaking kamay, at saglit, kumislap ng libot na liwanag ang mga mata ni Han Sanchen. Kaagad pagkatapos, ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at tuluyang nakatulog. Lahat, si Antay-Buddha ay pumasok sa isang napakadilim na espasyo, at nang muling imulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, ang kadiliman sa kanyang harapan ay matagal nang nawala. Tanging natitira, mga mata na puno ng puting liwanag. Sa puting liwanag, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa ere sa oras na ito. Nakasuot siya ng puti at mukha siyang gwapong binata. Gayunpaman, mayroon siyang mahabang espada sa kanyang kamay, at ang kanyang mga kilay ay niniting sa ilalim ng kanyang gwapong mukha. Para siyang Diyos ng digmaan. Ito ba ang imahe ng nakatatanda sa kanyang buhay? Napakagwapo. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at dahan-daang bumangon. Sa prosesong ito, hindi idol si Han Sanchen. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang kamay ay bahagyang lumutang ang kanyang katawan. Kung nais mong patayin ang kamalayan, ang pinaka-epektibong paraan ay ang pag-set up ng isang ilusyon sa espasyo, at ang kamalayan ng magkabilang panig ay nasa loob nito. Ngunit ito ay may kalamangan. Ang kapangyarihan ng banal na kamalayan ay parang nasa isang bangungot at pantasya, at maaari itong malayang gumamit ng sarili nitong mga kakayahan. Bagaman ito ay mukhang ilusyon, kinikilala ng banal na kamalayan ang katotohanan na ito ay nawasak ng ilusyon. Natural, mamamatay sila dito. Paano ka mas bata sa akin? Malamig niyang sabi. Kung titingnan ang hitsura ng nakatatanda, maaaring ito ay isang Diyos. Si Han Sanchen ay naglakas loob na tanungin ang pangalan ng nakatatanda. Pangalan. He smiled disdainfully. What qualifications do you have to ask my name? Mapanghamak niyang sinabi, at tila naramdaman na si Han Sanchen ay magalang, at nadama na ito ay hindi nararapat, bumantong hininga, at sinabi sa medyo mapayapang tono, ang pangalan ay walang iba kundi isang ilusyon.
umiral at mawala tulad ng ikaw at ako. Ngayon, wala na ang katawan ko, so what's the point of leave my name alone? So, let's not mention it. Matapos ang mga salita ay bumagsak, tumingin siya kay Han Sanchen, ngunit napaka-interesado, maaaring lumipad ang iyong kamalayan, tila hindi ka basura sa ibabaw. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at hindi ito itinago, ang nakababatang henerasyon ay may ilang kultibasyon, ngunit may nangyari, at halos mamatay siya kaagad, at ang kanyang mga meridian ay ganap na naputol. Nang marinig ito, bigla siyang ngumiti, hindi katakatakang itinaya mo ang iyong buhay upang makapasok sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan, at hindi katakataka na ang iyong mukha at mga mata ay puno ng pag-asa at pananabik para sa kasalukuyang laro mula simula hanggang katapusan. Bakit, binata, sa tingin mo ay makakalaban mo ako sa pag-asa lang dito? Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, siguradong sasabihin ni senior na hindi ako sapat sa sarili, pero ang junior na ito ay hindi mahilig magsinungaling, kaya isa lang ang masasabi ko, tama na. Storytelling channel sa YouTube. Haha, ha. Narinig niya ang tunog ng pagtawa, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak at pagmamataas, bigla siyang tumingin kay Han Sanchen, alam mo. Nakakatawa ang maging mangmang mag-isa. Ngunit kung kailangan mong maging labis na kumpiyansa sa kamangmangan, ito ay higit pa. Ito ay medyo katawa-tawa. At ikaw ay hindi lamang ignorante at tiwala, ngunit kakatwa rin. Dahil gusto mo lang akong awayin. Alam mo, ano ka ba? Hindi rin galit si Han Sanchen. Naiintindihan niya ng buo ang mood ng kabilang partido. Marahil, kung titingnan niya ang kanyang sarili mula sa posisyon ng kabilang partido, malamang na mag-iisip din siya. Bahagi siya ng nakakatakot na laban ng iyon na puno ng mga bigwig, na nangangahulugang mataas siya sa sarili nitong karapatan. Bukod dito, mula sa pananaw ng pagiging nasa panloob na bilog, ang mga karakter sa panloob na bilog ay ang malalaking figure sa mga malalaking figure. Sa huli, siya pa rin ang numero 1 o 2 sa inner circle, kaya natural na hindi mailarawan ng isip ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang taong kaklase na ito, nakaharap ang isang taong walang pangalan na tulad ni Han Sanchen, natural na hindi niya ito sineryoso, lalo na kapag ang taong iyon ay sinusubukan pa ring hamanin ang kanyang sarili. Alam ni Junior, pero ganito ang sitwasyon, kailangan mong subukang alamin, di ba? Tumawa si Han Sanchen. Si Han Sanchen ay talagang nasa mabuting kalooban. Kung tutuusin, sa sinabi niya kanina lang, dapat pumunta dito si Han Sanchen. Regarding sa physical condition niya ngayon, kung may chance man siyang manalo, baka dito na talaga siya mapagaling. Okay, well said, come here, and really have to struggle. Otherwise, how can you be considered a man? Actually, mas lalo kitang gusto bilang isang binata. Sayang lang ang mga tao sa Forbidden Land mamatay lang pero hindi mabubuhay. Kung hindi, mas gusto pa kitang makachat. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, sa totoo lang, may hindi naiintindihan ang junior na ito. Sabi mo, ito ay isang regalo na ibinigay ko sa iyo bago ka mamatay, at malalaman ko ang lahat. Senior, medyo simple lang talaga. Alam ko na nagkaroon ng malaking digmaan dito, at ang kasalukuyang hitsura ng senior ay mabuti kaysa masama, ibig sabihin ay dapat kang nasa righteous side. Pero bakit kailangan mong harapin ang taong pumasok? Ano ang pakay mo sa pakikipaglaban dito? Para bang gawing patay na lugar ang lugar na ito? Narinig niya ang tunog at ngumiti, anak, matalino ka, gusto mo bang gamitin ang tanong na ito para gisingin ang ilang aspeto ng aking Keitulusen? Tama ka, narito talaga ako upang hayaan ang mas maraming tao na nabubuhay ako, ngunit hindi ito pumipigil sa akin na patayin ang lahat ng pumapasok dito. Hayaan mong tanungin kita, alam mo ba ang digmaang ito? Alam mo ba ang tungkol sa amin na namatay para sa digmaang ito? Hindi mo alam, at walang makakaalam. Umiling si Han Sanchen, hindi alam ng junior, pero masasabi ng senior sa junior, sasabihin ng junior sa mundo ang mga nagawa ng senior at iba pa. Ha, binata, sa tingin mo ba ay pangalan ang apprentice ko? Kung pangalan, bakit ako sasabak sa ganang digmaan? Bakit ako mamamatay sa gitna? Tumawa siya ng malakas na parang walang pakialam sa pangalan. Dahil dito, mas kakaiba si Han Sanchen. Hindi siya sikat, at nabubuhay siya para sa mas maraming tao, kaya bakit siya? Naguguluhan ka ba?
Tanong niya. Hindi ito itinanggi ni Han Sanchen, ngunit tumango, hindi talaga naiintindihan ni Junior. It's common to not understand. Isa lang ang masasabi ko sa'yo, na may mga bagay na hindi mo malalaman kung gusto mo lang malaman. Ngumisi siya. Siguro, kapag may kakayahan ka na talagang umalis dito, natural na unti-unti mong mauunawaan. Hindi ko naman masisisi, na nakalimutan mo ang larangan ng digmaan dito. Pero hindi mo kami masisisi kung bakit ginawa mong bawal na lugar ang lugar na ito, walang masabi si Han Sanchen at tumango, naiintindihan ni Junior, okay. Dapat ako ang sumagot at sumagot sa iyo, kaya sa susunod, oras na para sa iyo at sa akin upang simulan ang pangalawang laro, nagtanong si Han Sanchen tungkol sa isang kalungkutan, ngunit wala siyang nakuha, hindi bababasa. Alam niya na may ilang nakakagulat na mga lihim na nakatago dito, at maaaring may kaugnayan pa ito sa sinaunang kasalanan na palagi niyang hinuhulaan. Sa pag-iisip nito, tumingin sa kanya si Han Sanchen, itinaas ang jade sword sa kanyang kamay, at sinabing, Senior, please, nang bumagsak ang mga salita, sabay na kumalat ang demonyong enerhiya at liwanag ng jade ni Han Sanchen, at binuksan na ng buong tao ang kanyang posture. Malamig siyang ngumiti, hindi man lang magalang, hawak din ang espada sa kanyang kamay, nakaharap kay Han Sanchen, direkta niya itong kinatay. Ang espada ay tila ordinaryo, ngunit kapag ito ay umatake, ito ay parang isang baliw na dragon na lumalabas sa dagat. Ang lakas ng hininga, si Han Sanchen ay parang isang malaking kaaway. Nakita niya si Lu Wuzhen at iba pang mga tunay na aura ng mga Diyos, at talagang nakipaglaban siya sa kanila. Akala niya ay nakipag-ugnayan na siya sa totoong kisame, ngunit nang humarap siya sa kaharap niya, malalim ang naintindihan niya. Minsan ang kisame na akala mo, malamang, biro lang. Napakalakas ng aura ng taong nasa harapan niya na kahit si Han Sanchen mismo ay nakaramdam lang ng lamig sa kanyang gulugod, isang bitek sa kanyang atay at gallbladder, at ang hininga ng anti-Buddha na kamatayan sa harap mismo ng kanyang ilong. Hindi nang ahas na maging pabaya, direktang hinimok ni Han Sanchen ang lahat ng totoong enerhiya sa kanyang katawan, hawak ang jade sword, ang 72 way na banal na espada ay direktang pumatay sa kanya. Kasabay nito, handa na ang kaliwang kamay na emperador. May dalawang plano si Han Sanchen. Kung hindi niya kayang labanan ang kanyang talam, iiwasan niya siya kasama ang Emperor Yu, at pagkatapos ay mabilis na lalapitan siya gamit ang 72 way na divine sword para atakihin siya ng hindi nakahanda. Alam niyang sa sarili niyang lakas, imposibleng makalaban siya ng matagal, kaya mabilis lang siyang makalaban. Dapat itong malaman na kung ang isang master ay gumawa ng isang hakbang, ang bawat galaw ay nakamamatay, at anumang kapintasan ay nakamamatay din. Para sa kanya, ang isang kapintasan na tulad nito ay sapat na para mahiga si Han Sanchen magpakailanman. Talaga, nang malapit nang madikit ni Han Sanchen ang kanyang sword energy, naramdaman niya na ang panganib ay nakakabaliw na lumalala. Alam niya na sa sarili niyang lakas, hindi niya kayang labanan ang kalaban, kaya nang tumalikod siya, direktang nilabanan ni Emperor Yu ang kanyang pag-atake sa loob ng maikling panahon, at tumalikod. Samantala, ang 70 way na mga divine sword at ang Taisho divine walk ay sumugod na patungo sa lalaki. Ano? Sa harap ng mga kasanayan sa ikalawang antas ni Han Sanchen, halatang hindi inaasahan ng lalaki na magkakaroon ng ganoong mahiwagang operasyon si Han Sanchen, at sa pagmamadali, hindi niya ito maaninag ng ilang sandali. Ngunit nang makita niyang paparating si Han Sanchen Killer, nagulat siya ngunit hindi siya nataranta. Sa pagitan ng mga backhand, gumawa siya ng isang direktang paggalaw sa kanyang kamay at direktang tumugon sa espada gamit ang kanyang palad. Boom! Isang malutong na tunog ang biglang tumunog, at halos mapatulala si Han Sanchen. Sa ilalim ng 72nd Road Divine Sword, ang kanyang boses ay nahulog na lamang, at ang kanyang katawan ay puno ng itim na enerhiya, at ang kanyang momentum ay bukas na bukas, at muli niyang inatake si Han Sanchen. Ayaw din ni Han Sanchen, at sa direktang paggalaw ng kanyang kamay, bumukas ng husto si Fenji, tinipon ang lakas ng kanyang buong katawan, biglang nabuo ang kanyang kanang kamao, dala ang momentum ng pagkawasak, at biglang umatake. Anak, ang talino mo talaga. Ikaw ang unang taong naglakas loob na lumaban sa akin, ngunit maaari ka lamang maging huli. Sa pagbagsak ng mga salita, sinampal ng lalaki ang palad para sirain ang mundo at sirain ang lupa, nagmamadali patungo dito.
Ang kapangyarihan ng senior, kung hindi siya haharapin ni Han Sanchen ng direkta, hindi ba niya mababaliw ang kanyang senior? Mapangit na ngumiti si Han Sanchen, ang kanyang kanang kamao ay kasing pula ng isang higanteng bakal, at ito ay napakalaki. Okay, boy, have the backbone. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay magkaharap na silang dalawa, at halos palapit na ang distansya ng kamao at palad. Boom, sa isang malakas na putok, opisyal na silang dalawa na sumugod sa isa't isa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!